Alhamdulillahi Rabbil Alamin, wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi ajma'in wa ma ba'd. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Mga minamahal na kapatid sa pananampalatayang Islam, tatalakayin po natin ngayon ang mga bagay na may kinalaman pa rin sa mga dakilang katangian ng propeta sallallahu alaihi wasallam. Sa puntong ito'y tatalakayin natin kung paano nagsusuklay si Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ayon sa sinabi ni Allah subhanahu wa ta'ala, "Ya bani Adam, khudhu zinatakum 'inda kulli masjid." O mga anak ni Adan, magsuot kayo ng mga palamuti para sa pagtungo sa bawat masjid ni Allah subhanahu wa ta'ala. Ang Islam ay pinag-uutos sa atin na maging maayos, maging maganda sa paningin ni Allah subhanahu wa ta'ala habang ginagawa natin lalong-lalo na ang mga pagsamba sa Kanya na makukuha ito sa ayang binasa natin. Sa hadith naman ni Aisha radhiyallahu ta'ala anha, sinabi niya, "Kuntu urajjilu ra'sa Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam wa ana haid." Sabi niya, noon ako'y sinusuklayan, kung saan noon ay sinusuklayan ko ang ulo, ang buhok ng sugo ni Allah sallallahu alaihi wasallam habang ako ay may haid. Wa ana haid. So, ibig sabihin, habang siya ay may regla. So, dito matutunan natin na hindi po ipinagbabawal sa babae na makasalamuha, makahalubilo, makasama ang kanyang asawa kahit may haid, kahit may regla. At dito sa puntong ito ay malalaman natin na sinusuklayan niya ang sugo ni Allah subhanahu wa ta'ala. Sa isa pang hadith ay sinabi ni Aisha radhiyallahu ta'ala anha, "Kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la yuhibbu at-tayammun." Si Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam ay kung saan gustong-gusto niya ang inuuna ang bandang kanan. Fi tuhurihi idza tatahhar. Sa kanyang pagwudu, habang siya nagsasagawa ng wudu, inuuna niya ang mga bandang kanan. Bandang kanang kamay, kanang paa, bago yung mga bandang kaliwa. Wa fi tarajjulihi idza tarajjala. At sa kanyang pagsusuklay, kapag ito'y nagsusuklay, inuuna niya ang bandang kanan ng kanyang ulo. Okay? At ganoon din po, wa fi inti'alihi idan ta'ala. Kapag siya ay nagsusuot ng tinatawag na sandalyas o kaya naman tsinelas o sapatos. O kaya naman ay maging sa anumang bagay ni sinusuot sa paa ay kung saan inuuna ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam ang bandang paa, bandang kanan, rather. Ganoon din po na kung saan sinabi na si Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, naiulat ng mga pantas na si Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam yanha an kathiri min al-irfah. Si Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam ay ipinagbabawal niya ang sobra-sobrang pagsusuklay. Pinagbabawal niya ang labis at sobra-sobrang pagsusuklay. Sa isa pang hadith ni Abdullah bin Mughaffal, sabi niya, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sabi niya, Abdullah bin Mughaffal, naha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an tarajjul illa ghibban. Si Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam ay kung saan ipinagbawal ng sugo ni Allah sallallahu alaihi wasallam ang suklay ng suklay maliban kung paminsan-minsan ito. Okay? Ang malinaw sa hadith, ang sobra-sobra at kung saan labis na pagsusuklay ay ipinagbawal ng sugo ni Allah sallallahu alaihi wasallam. Ang kailangan paminsan-minsan. Ganoon din po ang Nabi sallallahu alaihi wasallam kana yatarajjalu ghibban. Ang propeta sallallahu alaihi wasallam ay paminsan-minsan nagsusuklay. Hindi po siya suklay ng suklay. Okay. So, yun ang isang dapat maging malinaw. At ganoon din po, ang utos sa atin mga kapatid sa pananampalatayang Islam ay alagaan natin ang ating mga buhok. Base sa hadith ni Abi Daud na ito ay Hasan, man kana lahu sha'ratun o man kana lahu sha'run falyukrimhu.
sino man ang may buhok ay pangalagaan niya ito. Okay? Sino man ang may buhok, ang utos sa atin sa Islam, ay alagaan niya ang kanyang buhok. Ayon naman kay Jabir bin Samura radhiyallahu ta'ala anhu, nakita ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam ang isang lalaking magulo ang kanyang buhok. Magulo ang kanyang buhok. At kanyang sinabi na hindi ba nakahanap ang taong ito? Hindi ba siya nakahanap ng panuklay upang masuklay niya ang kanyang magulong buhok? So, ito yung kung saan pinuna ng Propeta sallallahu alaihi wasallam na isang lalaking magulo ang kanyang buhok. So, yun ang dinidiscourage ng Propeta sallallahu alaihi wasallam sa isang lalaking ito na magulo ang kanyang buhok. So, sabi niya, hindi ba man lang siya nakahanap ng suklay para masuklay niya ang kanyang buhok? So, yun yung kung saan puna ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam sa isang lalaking ito. Kung susumahin po natin, mga minamahal na kapatid, ang kailangan sa isang tao, sa isang lalaki, ay suklayin ang kanyang buhok. Okay? At huwag niya itong kung saan hayaan na maging magulo ang kanyang ulo. Huwag niyang hayaan na maging magulo ang kanyang mga buhok. Yan ang utos sa atin sa Islam. At huwag magiging sobra, huwag maging sobra-sobra o labis ang pagsusuklay at pagpapaganda ng buhok. Ipinagbabawal sa atin ito, yung sobrang pag-aalaga, pagsusuklay ng ating mga buhok. Ngunit, kung hindi naman ito magiging tinatawag na magiging malabis, hindi naman ito magpapakalabis sa kanyang pag-aalaga ng buhok o pagsusuklay, wala pong masama rito. Bakit? Ang Propeta sallallahu alaihi wasallam ay kung saan hindi po siya madalas magsuklay. Ang Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam ay hindi po siya madalas magsuklay. Ngunit hindi naman niya ito pinapabayaan na maging magulo ang kanyang buhok. Naway mayroon po tayong natutunan sa mga hadith o mga natalakay natin hanggang sa muli. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh.